Biglang nawala ang lamig ng aircon. Hello mga paps, sa Kuya Shin. At yun, meron na naman tayong natanggap na question at yun nga daw, bigla na lang nawala ang lamig ng kanyang aircon. So ano daw ba yung posibleng problema ng kanyang aircon o ng kanyang sasakyan? Okay, maraming possible issue dito, no? If ever man, paano ba nawalan? Kasi yun lang yung tinanong, no? Like kung nasa stop and go situation kayo, biglang nawawala yung lamig ng aircon, then pag tumatakbo yung sasakyan, bumabalik, pag humihinto ulit, medyo nawawala, well, posibleng may problema ka dyan sa iyong auxiliary fan motor or kulang sa preyon yung inyong sasakyan. Okay? So, kung sakali man na gano'n na, kung nasa stop and go situation kayo, bigla na lang mawawala yung lamig, posibleng yung dalawang yon. So, ang pinaka-suggestion ko dyan, pa-check mo yung auxiliary fan motor mo. Maganda rin, ipalinis mo yung iyong condenser. Ito yung nandun sa may katapat o kadikit ng ating radiator. Pabugahan mo siya ng tubig, no? Para at least malinis din siya, para makapenetrate na maayos yung hangin na nasasalubong ng ating sasakyan at yung hinihigop ng ating radiator or auxiliary fan motor. Okay? So, yun. Now, kung sakali man na biglaan talagang nawala, okay, so nagda-drive ka, biglang nawala, isa rin sa posibleng issue dito is yung iyong magnetic o ito yung magnetic na nasa iyong compressor. Kumbaga, pwedeng bigla na lang siyang naputol or nagmalfunction. Okay, pwede rin yun, ano? Kasi ito, kahit anong gawin mo, wala. Wala talaga. So, ibig sabihin nun, kasi pag nawala yung magnetic o hindi na siya nagmamagnet, yung clutch at yung pulley, never na siyang magdidikit. Okay? So, kahit i-on and off mo yan, patayin mo yung makina mo, walang mangyayari yan. So, posible yun na magnetic. Well, sa pag-diagnose nito, ang iba ginagawa, tinatanggal yung magnetic, then nilalagay sa battery. Now, pag nilagay sa battery yung magnetic at hindi pa rin, kung hindi siya nakakakapit ng kahit mga screw, yun, posible na sira na yan. Okay, so kung magnetic yung problema, mas advisable pa rin na isang set yung papalitan mo. Kasi usually, pag makapagbibili ka ng magnetic, kasama na yung pulley at yung clutch para isang gawaan na lang. And yun, kung sakali naman na parang minsan okay, nawawala, pag in-on and off mo yung aircon o yung inyong makina ay bumabalik, okay, nagno-normalize yung lamig. O halimbawa, sa unang bukas, sabihin natin mga 30 minutes, okay yung lamig. Then, all of a sudden, pag mga more than 30 minutes na, dito na nagloloko. Tapos, pag pinatay mo yung aircon, then inon mo ulit after mga 5 minutes, 10 minutes, nag-o okay, posible naman ang problema dyan ay malayo na yung gap nung clutch at nung pulley. So, kumbaga, kahit malakas yung magnetic mo, kung malayo na yung gap, hindi sila magkakabit. Okay? So ngayon, ano yung gagawin natin naman dito? Ang ginagawa dito ay binabawasan ng spacer. So yung spacer naman, usually sa mga brand new na kotse, may 2 o 3 spacer yan. So babawasan yon para lumiit yung gap. Para pag nagmagnet, magdidikit sila ulit. So yun yung mga posibleng problema. Well, isa pa, pag nawawala yung lamig din, pag in-off mo yung aircon mo o in-off mo yung makina mo, nag-o-okay, posible rin na may problema ka rin sa yung expansion valve. Mapapansin mo to, pag yung hose ng aircon sa may engine bay ay nagyayelo, yan, posible rin yan na mawalan ng lamig. Actually, ang pinaka-indication nito is yung blower mo humihina din. Kasi ang nangyayari, yung evaporator ay nagyayelo. Okay? So, yun mga paps, no? So, yun yung mga posibleng problema. Although, pwede rin ka magka-problema sa fuse, no? Pwede ka rin magka-problema dyan, yung, yung apat ang paa. Nakalimutan ko na yung pangalan. Pero, doon, pwedeng mga fuse din yan, pwedeng wirings din yung problema. Pero, mas better, pa-check mo sa mga trusted na repair shop mo ng aircon para ma-properly diagnose yung nagiging issue, no? So, yun mga paps, no, kung sakali mang biglang nawala yung lamig ng aircon, I hope may mga idea na kayo
kung ano yung dapat na ipapacheck ninyo sa iyong mga aircon shop ano, at kung ano yung sakali man na posibleng gawin o paghandaan na ninyo. Okay, so yun, ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong na related sa aircon ano, at isa sa mga question dito is, pag on habang okay lang bang i-on ng AC habang tumatakbo ang sasakyan? Oo naman mga paps, no. Walang problema doon ano. Kahit pagka-start mo, kahit habang tumatakbo ka, walang problema, i-on and off mo ang iyong aircon. Actually, ito isang tip ko lang ano, halimbawa, o overtake ka, tas medyo kulang ka sa power. Pwede mong i-off yung aircon para mabawasan yung load ng iyong engine, at mapapansin niyo medyo mas lalakas yung hatak niyan o lalakas yung makina mo. Kasi sabihin natin yung compressor may bigat din yan sa ating makina. So isa yan sa mga pwede nyo gawin. Baka o overtake kayo. Sabihin na natin medyo crucial yung overtake ninyo. Kailangan nyo talaga ng extra power. No? So yun, pwede mong i-off yung iyong aircon for a while. Then after mo ma-overtakean, tsaka mo na lang i-on. Walang problema doon mga paps. No? Okay, then yun. Isang question dito, mahina ang lamig pag nakababad sa traffic. Then pag umaandar na, nag-o-okay naman ang lamig. Okay, so yun. Nabanggit ko na kanina, no? Pag nag-o-okay, pag okay yung lamig, pag tumatakbo, pero pag hindi okay, pag naka-stop and go situation, mahina ang lamig. Well, posibleng problema dyan, auxiliary fan motor, mahina na tumakbo. Secondly, posibleng kulang lang sa preon ang inyong sasakyan. So, yun yung dalawang posible mong ipacheck. Then yun, kung sakali man, palinis mo na rin yung condenser, ano, para at least yung mahihigop na hangin ng ating sasakyan o masasalubong, mas solid na makaka-penetrate dun sa ating condenser, at yung ating auxiliary fan motor, sulit din yung takbo niya, no? At yun, last question tayo. Guaranteed ba yung AC nawawala pag nakatigil ang compressor? Okay. Ang question niya is kung guaranteed daw bang mawawa. Oh naman, pag sira yung ating compressor, wala talagang aircon yan, ano? Kumbaga wala talagang lamig yan. So mas ito sa pag-diagnose kasi niyan, syempre may mga aparatos yung mga aircon shop diyan para makita nila kung talagang sira talaga yung compressor, ano. So kung sakaling sira, well, I advise no, palitan nyo na lang. Kasi minsan hindi rin maganda yung parang nire-rebuild nila. Okay? Kumbaga inaayos nila. Mas maganda kung medyo tipid mode, well, okay lang naman na replacement lang yung bilhin natin, ano. Okay din naman bumili ng mga second hand, pero depende kung gaano ka bago yung compressor na mabibili mo, no. So yun mga paps, no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, salamat sa mga nagko-comment, nagbibigay ng suggestion, nagbibigay ng advice, nagbibigay ng question, ano. Ako, I appreciate talaga, no, yung mga tao na sumasagot dun sa mga tanong, at nag-share sila ng ideas. Doon, salamat talaga doon mga paps, no. Marami diyan, ano, na pag may nag-question, may sumasagot doon, yun yung talaga na-appreciate ko, no. Kasi dito naman wala naman ditong expert o wala namang sobrang galing. Lahat naman tayo ay natututo to each other, ano. So kung may experience kayo, pwede nyo namang i-share dito, at kung sakali naman na meron din kayong alam, pwede nyo na rin naman i-share, no? Para at least mas maganda, no? Mas marami tayong matututunan para mai-enjoy natin yung pagkukotse with the minimal cost, no? Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.